Tabi-tabi po kapag meron daw punso. Yan ang sabi nila. Pero sa Pampanga, abay sa punso, may nahukay na pera, barya, at mga alahas. Napatabi-tabi po sa kaba ang magkapitbahay na sina Ray at Lino. Habang tinitibag kasi nila ang isang punso sa bakanting loteng ito sa Pampanga, tingnan nyo mga idol. meron silang natamaan. Ano to? Matigas po siya, kaya sabi ko ano to, tinutuloy-tuloy ko. Plastic? Hindi nuno, Nakita ko nga po na may nakabalot. kundi isang itim na lagayan. Sabi ko, ano ko yung laman nito? Kuya! Barya! At nung buksan nila ito, Dito nga, tingnan mo nga. Ang naginggat. Wala nakakita. tumambat sa kanila ang mga laman nitong lumang mga barya. Nasyak ako. Mga dating piso ma'am, yung mga malalaki po siya. First time po ma'am, talaga, ng mga coins na po yun. Box? Ano yung box? Sa isang punso, may nahukay naman silang parang jewelry box. Ano yan, gold? Ano yan? May susi. Hinala ni Nalino, bigay raw ito ng kanilang mga kaibigan. Mayroong diwindi na ano talaga yung laman. Maaring binigay nila sa amin yon. Baka ito na yung sagot sa kahirapan. Baka yun na yung swerte namin. Box? Ano yan, box? Paanong sa punso may tumubo at nahukay na alahas at barya? Ano yan, gold? Karamihan sa mga baryang nahukay ni na Ray at Lino, mga lumang piso mula taong 1972 at 1974 na taglay ang mukha ni Dr. Jose Rizal. Meron ding mga lumang 2 pisong barya mula dekada 90 na may nakaimprentang mukha naman ng ama ng himagsikan, si Gat Andres Bonifacio. Meron ding ilang piraso ng quarter at half US dollar coins mula naman noong dekada 70. Ito, papakita namin sa inyo kung anong laman ito. Yan mga idol. Dahil sa kanilang nadiskubre, kinutuban sina Ray at Lino na baka sa ibang punso. Sa parehong bakanting lote, may nakabaon pang ibang yaman. Kaya tinibag din nila ang iba rito. Siguro 3 dipa, 4 na dipa yung distansya nun. Box? Ano yan, box? At hindi sila nadismaya. Sa ilalim kasi ng pangalawang punso, may nahanap uli silang kahon. At mas lalo raw kuminang ang kanilang mga mata sa laman nito. Ano yan, gold? Ganti ka din 2 kwintas at isa rito, perlas. Yung kwintas na perlas. Tapos yung isa naman, parang gold-plated na kwintas. Barya man ang nahukay ni Nalino sa unang punso. Sa ikalawa, tila sila'y naka-jackpot. Dito sa perlas talaga ako umaasa. Research ko nga po, marami pong nagsabi na may halaga daw. Siyempre po, nagulat. Na-excite po ako kasi kung sakali man po may mga value po yung nahukay nila, siyempre, baka yayaman na po kami. Meron pa kaya itong halaga? Sina Ray at Lino, dating magkatrabaho sa isang pest control company. Mababa yung sahod. Kulang na kulang po talaga, lalo na nangupahan ka. Kalaunan, nag-resign sila at sumideline na lang sa pag-alok ng sarili nilang pest control services. Ayan, ayun mga idol, oh. Yun yung queen box niya talaga mga idol. Kinukunta kami magpapalis ng punso, saan mang lugar sila. Pag dito sa Pampanga, 2.5 po talaga. Pero pag out of town na, maging 3.5. Bawat punso po yan. Kasi di basta-basta maghukay ka ng punso. Kinakausap ko rin na kung nandyan man kayo, kung may diwindi man dito sa punso na to, pwedeng umalis muna kayo. Kailangan namin tong tibagin dahil inutusan kami ng may-ari. Mga idol, panibagong hukay. So ano pang inaantay natin? Tira na.
At para kumita ng extra, ivlinag na rin nila ang ginagawa nilang paghuhukay at pagtatanggal ng mga punso. Ganyan lang maghukay mga idol. Kahit sanay na sa trabaho, aminadong natatakot pa rin sila. Kasi meron daw po talagang nakatira. Kapag hindi raw kasi sila pinahintulutan ng di umano maliliit nilang kaibigan, baka raw sila ang paghigantihan. Gaya sa sinapit ng isa raw nilang kliyente. Hindi pa kami nag-video call, ginalaw na pala niya, ma'am. Namaga yung paa niya, ma'am, sa kakamay. Nagpagamot siya sa albularyo. Ayun, pinakatay siya ng baboy. Pinalay doon sa ma'am, punso. Pero dahil naging mabait naman daw sina Lino at Ray, sa di umano, mga nuno, Barya! Ano yan, Gold? Naniwala ako na yung nahukay namin, bigay talaga sa amin yan. At mabait yung diwindi na andun sa punso na yun. Marami na namang magpapahukay ngayon kasi liparan. sa kanilang videos, makikita ang unti-unti nilang pagtibag sa mga punso hanggang sa matamaan nila ang mga barya. Plastic? At kahon ng alahas na parang nakadikit sa lupa. Ano yan? Kuya! Gayunpaman, meron pa ring ibang nagdududa. Ano yan? May susi. Planted. Hindi ako naniniwala dyan. Yung plastic pa lang parang bago pa. Kailan pa niya nilagay dyan? Hindi po talaga tinanim at makita naman sa video yun. Oh, yun yung totoo. Totoong tinibag namin yan talaga. Kung sakaling may value yun, ma'am, sabi ko, babalikan po talaga namin at mag-alay kami doon. Sa aming pagtatanong-tanong sa barangay tungkol sa bakanteng lote, meron silang nadiskubre. Dati kasi dito, naging kampo ng mga Hapon. Marami raw talagang nakikitang maligno, duwende. Paanong sa punso may nahukay na barya at alahas? Ano yan? Bigay nga ba ito ng kanilang mga tinatawag na kaibigan? Na-curious ako kaagad dun sa pearls. Parang matagal na siyang nakabaon. Hukayin natin ang kasagutan sa aming pagbabalik. Ano yan? Barya! Ano yan? Gold gatik ka din ah. Mga lumang barya, pati na mga alahas na hukay sa mga punso sa isang bakanting lote sa Pampanga. Kuya! Barya! Ano yan? Gold gatik ka din ah. Ano yan? May susi. Nasyak ako, sabi ko, ano ko yung laman nito? May bracelet, may kwintas na perlas. Tapos yung isa naman, parang gold-plated na kwintas. Mga dating piso, ma'am, yung mga malalaki po siya. First time po, ma'am, talaga, ng mga coins na po yun. Kung sakali man po may mga value po yung nahukay nila, syempre, baka yayaman na po kami. Noon pa man daw, may parang bantay na roon. Marami raw talagang nakikitang maligno, duwende. Mayroong diwindi na ano talaga yung laman. Maaring binigay nila sa amin yon. Barya! Ano yan? Gold? Meron tayong konsepto na yung ginagawa ko ay merong epekto sa aking kapaligiran at meron siyang ibabalik sa akin. Yung paniniwalang iyon ay nakaugat doon sa mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Sumasalalay tayo dun sa mga hindi natin nakikita na ang tingin natin ay makapangyarihan. Nakausap ng aming team ang may-ari ng bakanteng lote kung saan nahukay ang mga barya at alahas. Pero tumanggi itong magpa-interview. Lalo't hindi raw nagpaalam sina Lino na tibagin ang mga punso sa kanilang lupa. Nagbabawal talaga yung pumasok ka ng walang pahintulot. Kaya kami napadpad sa lugar doon, ma'am, dahil nung 4 to 5 years ago, may kliyente kami doon. Tapos may punso sa kabila. Kala namin, isa lang yung may-ari. Hindi po namin sinadya talaga na maging trespassing po talaga doon, ma'am. Akala kasi namin isa lang talaga. Akala namin yung may-ari yun din po yung nagpahukay sa amin sa bakod na yun. Pero paanong sa punso may tila yamang nahukay? Ano yan? Gold gatik ka din ah. Ano yan? May susi. Dami?
Ang lote kasi naging tapunan ng mga basura. So, yung nakitang barya doon, saka yung mga last, baka tinapon na lang. Kasi wala nang nakatira. Ang punso ay kadalasan bahay ng anay o langgam o di kaya ng mga daga. It's possible, andun na naitapon yung mga jewelries tsaka mga barya. And then later on, may termite colony na nagbuo doon ng kanilang mound. Kaya nasa ilalim ito. Samantala, ang mga nahukay na barya at perlas, ipinasuri namin sa antique collector na expert din sa coins at alahas na si Kyle. When I checked the pearls, nakita ko plastic agad. Nanghinayang ako kasi it was the only one na I really thought may chance na may value. Yung isang kwintas naman, which is what I thought was gold or silver, looks aluminum to me. Walang halaga yung mga nakita ko dito na jewelry at yung mga coins. Yung 1972 and 1974, sa amin, sa mga collectors, ang value niyan, dun sa piso ay piso lang din. Wala siyang collector's value. Okay lang naman sa amin. Wala kaming magagawa. Tanggap po namin kasi nahukay lang din naman po namin sa ibang lupa yan. Ano yan, box? Ano yan, gold? Gatik ka din ah. Hindi lahat ng yaman nakabaon dahil ang totoong kayamanan nasa lupa man o wala, kayang hukayin sa sariling sipag. Meron daw kahoy na di umano nakapagpapagaling ng myoma, sakit sa tiyan, mga bukol-bukol at kahit pa cancer. Anong klaseng punong kahoy ba ito? Yumabong sa kaisipan ng mga tiga-Mantikaw ni Samis Oriental ang kwento tungkol sa isang punong kahoy sa kanilang bayan na ang mga may karamdaman dito kumakapit. Kaya raw kasi di umano nitong gamutin ang kahit na anong sakit mula sa simpleng sakit sa balat. Kahit yung mga kati-kati sa katawan, makuha ng lumalagsik. Hanggang sa malulubhang karamdaman, gaya ng stroke, sakit sa puso, pati na raw cancer. 100% wala po talaga akong ibang iniinom na nagpapagaling sa aking bukol sa suso at spinal cord. May ilang nagpapatotoo na mabagsik daw talaga ang bisa ng puno na kung pawagin, lumalagsik. Ang mga puno ng lumalagsik o cinnamon tree sa Ingles, sagana rito sa Misamis. Mahaba at makintab ang mga dahon nito. Pero ang nakagagaling daw na bahagi nito, ang bark o balat. Si Risa, kinukolekta at inilalaga ito para maibsan daw ang sakit sa kanyang likod. May nararamdaman po talaga ako pero dinadala ko lang po siya kasi nga akala ko pasma lang. Pero nung ipinakonsulta niya ito sa doktor, nalaman niyang hindi lang pala ito simpleng sakit, kundi cancer na pala. Active cancerous po siya dahil po daw sa mga dot-dot na pula tapos wala sa pwesto daw yung spinal cord. Si Risa, niresetahan ng gamot. Maintenance ko daw po yung gamot tapos babalik po ako after 6 months. Natakot po ako kibali, hindi na ako bumabalik. Pero kalaunan, ang kanyang sakit lumala. Para po talaga akong ma-stroke, hindi po ako makagalaw. Pati yung kamay ko, hindi po talaga mabubuksan. Tapos hindi ka makapagsalita ng maayos kasi nasa gilid na po yung bibig mo. Sa pag-asang gumaling, kung ano-anong halamang gamot na raw ang kanyang sinubukan. Naka-order po ako ng alingatong, yung mga paragis, ganun po. Yung bela-bela, na-try ko na din po. Yung bituo, na-try ko na din po. Parang ganun lang din nangyari. Lumala din po karamdaman ko. Hanggang sa lumaki na talaga yung tiyan ko at hindi na po talaga ako halos makatayo. At tila hulog daw ng langit na may kaibigan siyang nagrekomenda na subukan niya ang pinakuluang balat ng lumalagsik. Ang mga nakolektang tree bark, pinutol-putol ni Risa. At saka niya pinakuluan sa loob ng 15 minuto. Ito ang ginagawa niyang tsaa. Hindi po siya mapakla, hindi po siya mapait. Kaya lang, amoy mentol po. Bali po sa una, nagsusuka po ako. Mga 1 linggo po yun, napanay po ako dura ng maasim. Pag susunod na naman, nag-LBM po ako.
Tapos nilagnat po ako. Tapos yun po, yung last po na lumabas sa akin is nagkati-kati po yung buong katawan ko mula sa ulo po hanggang sa aking paa. Napuno po ako ng kati-kati. Most likely, ang kanyang side effect is more of sa tiyan, no? Maaaring magkaroon ng GI upset, maaaring din na ikalala ng ating sakit. Makalipas ang 3 buwan na pag-inom ng lumalagsik, may sa kung anong himala raw na bumuti ang kanyang lagay. Nag-bleeding din po ako ng half baldi po na dugo. Yung spinal cord ko, nagtaka po ako, ba't po ako nakatayo ng maayos? Milagro po talaga po. Pinagaling lang po ako sa kahoy, hindi naman po siya nag-oopera, pero ba't po natutunaw po yung bukol? Para sa akin is power po ni God po ang nilagay po doon sa halaman na yon. Maybe at the time that they were taking it, merong nagkaka-effect yung gamot. Pero nagkasabay lang, no? Nung ininom yung tea, yun yung time na talagang nagwo-work na rin yung gamot. Kaya akala nila na yung tea talaga ang nagpagaling sa kanila. There's still a not conclusive na study na makapagpatunay na ang pag-inom ng herbal tea ay nakakatulong sa pag-healing ng buto, no? May mga studies naman na ang mismong pag-take ng sinasabing herbal tea na yan ay pag-decrease ng pananakit, anti-cancer effect. Ngunit ito ay kailangan pa ng mga further studies. Samantala, para raw makatulong sa mga katulad niya, si Risa, nagbebenta ngayon ng tsaa na gawa sa lumalagsik. Good for 2 months to 3 months po ang paggamit ng 7 bundles po, yung 750. Ang nagsusupply sa kanya nito, si Diego. Ang hatag na kong gisaya, sir, 300 ang per kilo. Siya nang bahala mag-repack. Kay paghatag na ko sa iya, volume na handos na ko sa iya, volume. Si Diego, noon pa man, umiinom na rin daw ng pinakuluang balat ng lumalagsik para sa kanyang natamong mga fracture sa katawan. Disasa ko sa akong motor, ilupad, balik-balik na niya akong likod, sir. Operado ko sa dire sa baga. Sa 2006 na operahan ko, motong first time operahan ako nga nahulog kong building. Second time na akong disgrasya ko sa akong motor. Ang marka ng kuwan ako, pagkagbong na ako sa building dito, ilupad ang motor. Operahan ko dire, almost 2 months. Lumalagsik herbal tray lang yapon ang akong gigamit. Naka-recover ko. Somehow it's matter of psychosomatic effect ng herbal tea. Feeling of calmness and well-being, ang usual na intervention na ginagawa sa mga hip fracture ay opera. Isa naman sa mga suki ng lumalagsik tsaa ni Risa, ang mag-asawang Zara at Richard. Si Richard, dating pintor sa Marawi. Kalaunan, siya'y na-stroke. Natumba siya, dinala namin sa may pakpak na ospital sa Marawi. Tapos mga 2 weeks kami doon, parang hindi pa rin siya magaling. Dahil sa nangyari, naapektuhan ang pagkilos at pananalita ni Richard. Sinubukan naman daw ni Zara na ipagamot ang kanyang asawa, pero hindi nila kaya ang gastos. Yung mga gamot na ibinigay sa kanya, iniresita sa kanya, mahal. Almost 30,000, kaya naisip ko na ilabas na lang siya. Matapos ang tuloy-tuloy na pag-inom nito, naobserbahan ko na parang mabilis ang paggaling niya. Kaya yun na pinagpatuloy ko hanggang ngayon. Nakalagad na ako ngayon. Nahirapan pa rin ako mag-slide pero minsan lang. Maaring ito ay placebo effect sapagkat sa ngayon wala pa namang matibay na ebidensya na nakakapagpabuti ang herbal tea alone kumpara sa mga conventional treatment. Pero ano nga bang meron sa lumalagsik? At marami ang nagsasabing uminam ang kanilang pakiramdam matapos uminom ng tsaa mula rito. Yung healing properties ng cinnamon is basically nanggaling po yan sa mga traditional or folkloric na medicinal practices. Ito ay may mga properties ng antioxidant, meron din siyang property na antibacterial, antifungal. Also nakakatulong din po ito sa pagpababa ng sugar level. Paalala naman po ng mga eksperto, kahit na mapatunayan ang bisa ng isang halamang gamot, para sa mga meron daw malulubang karamdaman, mas mainam pa rin kumonsulta sa doktor. Hinding-hindi rin daw nila inirekomenda ang pag-inom ng kung anong halamang gamot kung walang rekomendasyon ang doktor o yung tinatawag na self-medication. Kung hindi talaga fully tested, hindi natin alam, nakasira ba to ng kidney natin? Makakasira ba to ng atay? Madalas bang nagkaka-allergy dito? Kaya nga kailangan pag-aralan kasi hindi nga natin alam kung anong pwedeng adverse effect nito. Mahabang panahon bago natin siyang ma-apply man lang sa FDA para mag-register siya na maging gamot. I really advocate using herbal medicines, but this should be evidence-based
Marami naman po magsasabi sa akin na scam po yun. Ang pinupokus ko, walang pong ini-entertain, yung gusto pong gumaling sa sakit nila sa katawan. Willing naman po ako makipagtulungan na magiging legal po siya. Ako, daghanon akong tabangan ng isa daan nga herbal na naglubog pero at least nga ka-recover pagid sila. Hindi siya nakakagulat dahil sa mahal ng gastusin kapag kailangan mong magpakonsulta. Hindi pa doon kasama yung usapin ng mismong pagbili ng gamot. Napaka-inaccessible ng mga barangay health centers, lalo na sa mga kanayunan. Kailangan po nating igiit na yung mandato dapat ng gobyerno, lalo na tinutugunan nila yung pagiging mas abot kaya dapat ng mga serbisyong medikal. Hindi natin masisisi kung marami sa ating mga kababayan kapag nagsanga-sanga na ang problema sa kalusugan at wala nang matakbuhan, kumakapit sa biyaya ng kalikasan. Pero paalala lang po, ang gamot na walang gabay pwedeng maging bagsik kesa bisa. Kaya kung may sakit, kumonsulta pa rin sa mga eksperto para ang paggaling mas magiging sigurado. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.